Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Sergey Bin content at isang pinalininis na tubo at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakay po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito sa hiwalayan ni Sergey Bin at ang kanyang kasintahan na si Elma, mga ka-plastic. At kumpirmado na yung drama nila before nung mga panahong nagsakit-sakitan ng ating hindot na ating bida na si Sergey Bin ay yun. Nagpakita na siya ng tunay na konklusyon na mismong babae na po ang nagsabi na gusto na niyang makipaghiwalay dito sa taong ito dahil napaka-toxic na kasi ang ugali ng hinahangaan ninyong social media influencer. So, naglabas na po ng official na pahayag ang mag-asawang Elma at Sergey Bin sa kanyang latest post. Sabi niya dito mga ka-plastic, hindi biro ang 7 taon na saya at pagmamahal kaya hayaan nyo kung ipaliwanag sa uling pagkakataon ng lahat. Mababa to. Elma and I had a beautiful 7 years but kailangan na po naming sabihin sa inyo na lahat po ay ginawa namin pero hindi po kami nagtagumpay isalba ang relasyon namin. Matagal na po namin itong nilalaban at nilalabanan pero hindi po namin masabi agad sa inyo dahil alam po namin na malulungkot kayo dahil puro saya at pagmamahal lang ang ipakita namin sa inyo sa loob ng 7 taon. Pero ang totoo, marami rin kaming laban sa likod ng mga ngiti at saya na yon. Hindi rin po namin itatanggi na kaya ayaw pa namin sabihin noon kasi sinusubukan pa rin po namin ng lahat para ayusin ang relasyon namin. Pero dumating na po kami dito sa hangganan. Masakit makita na nahihirapan ang isa't isa. Pero mas mahirap makita na patuloy lang ang sakit kung ipagpapatuloy pa namin. Kasi babaero ka. Aware rin po ako sa mga kumakalat na kwento nung nakaraan. Nakakalungkot na sa simpleng litrato maraming kwento at haka-haka na ang nabuo. Alam ko na may mga taong iisipin na ang mga gawa-gawang kwento na iyon ang dahilan ng aming hiwalayan. Pinapasinungalingan pa rin kahit na obviously na ang babae na mismo ang nakikipaghiwalay na sa kanya. Tuloy natin. Kaya nilinawin ko lang po muli, kaibigan ko po yun. O diba? Todo deny. At hindi ko po iyon hindi po iyon ang dahilan ng aming hiwalayan. Alam rin po ni Elma na may kasabay akong lilipad noon dahil napaalam ako at may kanya-kanya kaming lakad. Kaya humihingi po ako ng kapatawaran sa kaibigan ko na yon at lalo na sa pamilya niya dahil nadamay sila ng walang kamalay-malay. Hinusgahan at kung ano-anong paninira ang kwento na naibato sa kanila nang wala naman silang alam sa nangyari o nangyayari. Kaya pati ang pamilya ko ay hiyang-hiya sa nangyari. Kaya hinihiling namin lalo na ako na sana ay may pagkakataon na makakaharap po ako sa kanila sa unang pagkakataon at humingi ng kapatawaran personal at magbigay ng respeto sa lahat na nangyari. So parang mas binibigyan pa niya ng importansya itong kabit niya, allegedly, na humihingi ng kapatawaran. What the hell are you doing? Diba? Si Rampla ka.
'Di ba? Imbes na humingi ka ng tawad sa magiging asawa mo supposedly, mas inuuna mo pa ang makipagrelasyon o manghingi ng kapatawaran dun sa kabit mo dahil sa paratang ng mga netizens. Gusto ko rin po humingi ng kapatawaran sa pamilya ko at lalo na sa pamilya ni Elma dahil sa sakit ng desisyon namin ito. Kasi alam namin na kung mahirap sa amin, mas mahirap sa kanila dahil pamilya na ang tingin sa amin sa isa't isa. Tito at tita, patawarin niyo po kami dahil nasa dulo na po kami ng masaya naming pagsasama. Masakit man po sa amin na gawin ito pero ito na po ang nakita naming solusyon. Andito lang po ako lagi. Nananatili niyo po akong pamilya. Wawa. Sa lahat ng mga sumuporta sa amin mula sa umpisa, hindi niyo alam kung gaano kasakit sa amin yung desisyon na ito dahil parte kayo ng naging buhay namin. Isa kayo sa bumuo sa amin. Isa kayo sa nagpapalakas sa amin pag mahina na kami at sa isa kayo at nagdala kung bakit kami nandito sa posisyon namin na ito. Kaya sana patuloy niyo po rin kaming suportahan sa tatahakin naming landas. Wow, ang haba. Eto pa. Elma, gusto ko lang sabihin na habang buhay kong dadalhin yung pagmamahalan natin sa isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Wala akong pagsisisi sa lahat na nangyari dahil napakadami mong naituro sa akin at sa aking naitulong sa akin. Ikaw ang naging kasangga ko sa lahat ng bagay sa harap man o saya. Natapos man ang lahat pero ang saya ko lang ang dami nating narating at magkakasama ang mga plano na natupad. Nasaksihan ko kung paano mo nabuo ang mga pangarap mo, kung gaano kasipag at kabuting tao. Lahat ng mayroon ka ngayon ay pinaghirapan mo. Saksi ako sa maaga kang nagigising at umaga ka rin natatapos magtrabaho. Sa kung paano mo inahon ang sarili mo at pamilya mo sa hirap. Kung mayroon man akong ambag o naitulong sa tagumpay mo, siguro yun lang ay yung suportahan ko sa'yo. Pero lahat yan ikaw ang may gawa. Proud ako sa'yo mula umpisa hanggang dulo. Ayoko magsimula ng tapos o magsalita ng tapos. Pero hindi naman natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kinaharap. Basta ako, I will never forget you and I will always be there for you. Susuportahan at palakpakan kita kahit nasa malayo ako. At gaya ng sabi mo ako din, you will always have a space in my heart. Wow! May padrama effect. Sana po ay respetuhin nyo itong naging desisyon namin and let's keep moving forward. Patuloy po namin susuportahan ng bawat isa at ganun din po sana kayo sa amin. Every story has an end, but in life every ending is just a new beginning. Wow, panibagong panimula sa bagong kabit mga kaplastik. Respeto daw mga kaplastik. Tingnan natin yung comment. Tapos magiging sila nung kaibigan lang daw. Babalikan ko tong comment ko pag na-flex na siya ni Gavin. Totoo yan. Palalamigin lang ang issue pero kalaunan mabibigla ka. Yung kabit niya na magdigaling tumango na dinala niya sa Macau mga kaplastik ay yun yung mababalitaan mo na bago niyang asawa. Kaya nga dun sa sulat kaya nga dun sa message nahihiya siya sa pamilya ng babaeng yun kaysa sa nahihiya siya dun sa kanyang asawang si Elma. So nangangahulugan, wala siyang concern sa kanyang kasintahan.
Sabi ni Lisel, depende sa tao kapag ang story po gusto mong wakasan. Alam ko lang kasing wakas hanggang kamatayan. Well, depende na lang talaga. Good luck sa kanyang buhay. May naalala ko sa sinabi ni Kong noon sa vlog niya, kapag nakamit mo na ang tagumpay o goal mo, saka ka lang magsaya kasama ang mahal mo sa buhay. Dapat sa hirap at ginhawa, sino man ang kasama mo sa pasimula, sana hanggang sa wakas siya. Pipiliin ka sa araw-araw. Wow, galing na mga pananalita natin mga netizens. Sabay talaga nag-post si Elma at si Sergey Bin, mukhang may pasabog sa vlog mamaya, mga kaplastic. So yun, wala pa naman siyang vlog as of now. Pero message pa lang yon. Prank yun guys, tapos na sila bilang magjowa. They are entering a new beginning in life as husband and wife. Yun ang sabi. Tingnan natin kung mayroon pang kasunod to. Dahil may mga nakakapagsabi na it's just the beginning lang daw to. It's just the beginning. Bilang isang butiing asawa na. Hindi na girlfriend. Naubo ako sa drama nila. Sabi ni Asha, kaya nga sa unang picture may nakalagay na yes kasi yes to kasalan na break as a BFGF. Malamang baka may point of view naman kayo. Dahil ito yung nakita niyong larawan, baka nga naman pinaprank ang mga netizens na breakout sila. Pero sana nga hindi totoo yung ating iniisip na totoong hiwalay na sila. Diba? Sabi pa nga dito, ay amapan masakit pero sino ba kami para kontrolin at tusgahan kayo? Naawa ko kay Ma'am Elma, buhay at pagmamahal na binigay niya sa iyo. Patuloy akong sumuporta sa iyo at sa kanya. Sana balang araw makahanap niyo ang desisyon na alam niyong magkakaroon kayo ng respeto at acceptance. Ma'am Elma, I know you're in pain right now. Isa kang hiyas at ang hiyas na may tamang value na nagsisimula lang sa solar journey po. Nandito ako sumusuporta sa iyo. Mahal ka namin ma'am. Hindi naman din man nag-success ang RS mo ngayon. May tamang tao na darating sa iyo at sa tamang panahon na yun. Hindi na aabot ng 7 years para dalhin ka sa altar. Mga kaplastic. Nag-break sila as GF and BF kasi magiging husband and wife na sila. So, question mark pa rin yan yung opinion ni Jay Marican. Kasi, sipin mo, meron din siyang mensahe dun sa nalilink sa kanya, si Sergey Bin dun sa isang babae. Na humihingi siya ng paumanhin dun sa magulang ng babae niyo. So parang mayroong contradict na parang hindi naman it sounds na magkakaroon ng improvement yung relationship nila ni Elma. Para sa akin is parang hindi totoo to. Parang at tingin ko dito hiwalayan na talaga. Kung natatandaan nyo kasi itong post na ito nung nakaraang pinost ko to si Sergey Bin. So panoorin na lang natin to kung ano naging dahilan. So ito, panoorin natin to. Maraming pansan nagiging bili niya yung mga Viva Max. Diba?
Iba kasi nagagawa ng pera. Madali kayong napapaniwala. Maraming pansan nagiging bobo kasi sikat sila eh. Mga kaplastic. So ito yung nakaraang video nila na kumakalat ang chismis daw kuno na sila'y hiwalay na ni Elma. Mga kaplastic. So panoorin natin ito. Ang daming haka-haka, ang daming nadadamay. Diba sabi niya magpahinga kami? Sabi niyo magpahinga kami, tapos ang nangyari, nung nagpahinga kami, nung nawala ako, Nakahanap na. hiwalay na daw po kami. Guys, hindi po kami naghiwalay, okay? Hindi po kami naghiwalay. Ay, isa pa, isa marami nadadamay. Isa, yung best friend ko. Si Karen. Diyos ko, yun daw yung reason ba't kami naghiwalay. Yung Anak na. may anak asawa na po yun, tsaka, Diyos ko, nakita lang nila yung throwback picture. Picture lang Eh, dahil. yun na daw. Okay? Tapos yung tropa ko din sa La Union. Feeling hindi apektado. Dami sa TikTok. Kung ano-ano yung lumalabas sa TikTok, may nakita rin na kumakain kami na marami, magkatabi lang kami. Hindi dahilan kung ba't kami nag-iwalay. Guys, hindi yun, tropa po yun. Tropa yun guys. Tropa po namin, alam po ni Elma yun. Kaya, pati si Mang Pao, yung sekretary po namin Pati dito. si Kuto. Diyos, may asawa na yun. Diyos ko, may asawa po yung kasal po yun. Yung asawa po nung kaibigan po namin. Yeah. Bakit hindi mo ba pwedeng kunin? Hindi lang naman sa akin, kay Kenneth, kay Bernel. Diyos ko guys, nakakahiya kaya kami, kinontak po namin kagad sila. Kasi hiyang-hiya po kami. Actually, natatawa lang naman po sila sa mga nangyayari. Kaso nga lang, kami nakakahiya kasi hindi po nila alam na nadadamay. At hindi lang po yun, marami pang... Kasi iba yung mga comment ng tao. Ang dami pong kinokonekta. Kaya baka huli na po namin yun na kasi nakakatakot. Ang daming nangyayaring hindi totoo. Ayun, Ay nako. Reaction pa lang ng mukha ko sa unang video. Halata naman talagang gawa-gawa lang ng mag-asawa o na magkasinta. Diba? Halatang napipilitan lang yung babae sa mga salita niya. Diba? Kung talagang hindi kayo nagsisinungaling, bakit itong si Sergey Bin ay panay tingin dun sa asawa niya? O sa kasintahan niya pala. Hindi pala niya asawa to. Hindi pa kasi sila kasal. Diba? Panay tingin siya. Nangangahulugan lang yun na hindi talaga totoo yun. Yung mga kasinungalingan niya talagang sinasabi na hindi daw totoo. Na sila daw ni ganito, ni Karen, ni whatsoever, kung sino man yung tinutukoy nila doon sa video. Eh nakita naman yung ebidensya, mga kaplastik eh. Kumakalat ng chismis. Kahit si Christian Albert Gasa hindi mo maloloko dahil etong si Christian Albert Gasa napakaraming mga koneksyon yan. At maraming mga nakokontak na tao na patunay na talagang nag-date kayo sa Macau, mga kaplastik. Huwag nyo nang lokohin ng mga tao. thankful ako sa tao na to kasi isa habang nagkakaproblema ako siya talaga yung mataig pa niya yung nurse and kung ba't ako nag-vlog ngayon dahil din sa kanya kasi honestly hindi pa ako okay, alam mo naman yung love. Kaya sabi niya, love hindi naman po pwede lagi ka nakahiga, subukan mo unti-unting lumakas. Kaya ayun, inaya niya ako makipag-date ngayon, kaya siya Nakatanga. Diba? Halata namang mga reaksyon at mga mannerism ng mga idol ninyo. Halatang pinipilit na lang nilang i-claim na totoo yung mga sinasabi nila. Siyempre, ikaw ba naman na may 18 million followers sa Facebook? Masisira talaga yan. Diba? Masisira talaga yan. daming hack. O paano niya ipapaliwanag itong to the point na nagsalita na si Elma dito sa video na ito? Sa mismong page nila. Sobrang napapagod na siya araw-araw. Sabi niya, hindi niya alam kung ano pa yung kaka-excite niya bukas kasi tinuntang yung mangyayari. Paulit-ulit na lang daw ganun pero hindi siya pwedeng huminto.
Kasi paano daw, pag sakit kayo, paano si tita, paano yung mga taong kapaligid sa kanya. Kaya hindi siya pwede sumuko, pero pagod na siya. Hindi na niya alam kung paano imomotivate yung sarili niya kahit simpleng bagay daw naiisip niya na palakihin. Yung mga bagay na sobrang simple, katulad nung sa amin. Akala niyo hindi kami nagkaaway o hindi kami nagkaaway. Kasi pinipili namin natindihin yung isa't isa, pero ang simpleng daw na paglilinis ko ng bahay niya, parang naiisip niya na pabigat siya. Huwag kang mag-isip na Ito, napag-usapan niya dito yung tungkol nila sa relasyon nilang dalawa ni Sir Gavin eh. So, saan kaya yun? bakit malakas. Sabi mo nga, maging malakas ako. Kailangan mo din maging malakas. Kasi nandito kami lahat. Inihintay ka lang namin ulit. Natatakot siyang may iiwan. Naisip niya yung mga nangyari dati na yung mga upalis. Masama daw ba siyang tao? Malamang. Toxic. Wala siyang mabagsabihan. Ang ginagawa lang naman yung best niya. Hindi ba talaga siya masamang tao? Eh, yung mga recent content niya, matindi pa sa brutal eh. Di ba? Yun ang isipin niya. Kung ang layunin nila yung good vibes na content, sana naman hindi nakaka-harmful sa mga tao. Yun ang isipin niya. And that's the reason why kung bakit umaalis na yung mga tao sa kanyang buhay. Yun ang pinakamalinaw na paliwanag dun. Kasi kung hindi ka toxic na tao at iiwanan ka to the point na bigla na lang sila mag-isisialisan dahil nagsawa na siguro siya sa ugali niya. Nagsawa na yung mga taong kasama ni Sir Gavin at natotoxican na rin sa ugali niya. Lalo-lalo na yung mga ginagawa niyong content na lubha talagang nakakasira ng kalusugan. Pwede naman gumawa ng content na hindi nakaka-harmful sa kapwa-tao. Especially sa mga kapatid mo. Kapatid mo yan ha. Kadugo mo yan. Kung gaano mo tarantaduhin. Eh kung syota mo kaya, tinatarantado mo na ngayon. Isip niya daw na nakaraan makipaghiwalay. O diba? Kasi sobrang pressured siya sa nangyayari. Huwag mo isipin na nahihirapan kami sa'yo kasi sobrang Actually, nililis na lang nila yung opinion regarding dun sa babae ni Sir Gavin. Parang sinasabi na lang niya para magmukhang malinis na tao ito si Sir Gavin sa social media. Which is yung mga nagagawa ng mga kasama niya sa bahay. Tapos siya walang ginagawa. Parang ganun yung palabas para naging batugan si Sir Gavin. Pero hindi yan yung point of view. Malamang ito ang point of view. Na inilahad na nila ngayon yung bagong post nila. Which is na hiwalay na sila. Hindi na pinagtatanggol pa rin ni Sir Gavin yung kanyang kabit na dinala niya sa Macau. Na walang kinalaman daw yung babaeng yun. Halata naman na talagang the more na itinatanggi, the more na yun ang totoo. Diba? Kasi ang mga asawa ni o yung kasintahan ni Sir Gavin malamang
malakas ang kanyang kutob. Dinadaan na lang sa biro ng mga recent post nila, diba? Yung tatawanan sila, o anong ginagawa mo sa Macau, kitang-kita ka ron, diba? Yan yung mga post nila before. Dinadaan na lang sa content tsaka good vibes, pero mayroon yang laman. May hard disk sa kanyang dibdib na talagang hindi na nakakatuwa yung ginagawa ni Gavin. Sobrang toxic na nga talaga. So pinapalabas na lang itong mga Kapinpin brothers, including si Elma, na patungkol na lang ito sa mga gawaing bahay, sa lahat ng bagay. Pero hindi yun yung punto. Siyempre masisira ang 18 million followers na inalaga ni Gavin dun sa kanyang yung Facebook account na laging nagmi-million views, para na lang isipin na lang ng tao na paniwalaan na lang natin yung mga post ni Sir Gavin na siya lang naman na nahihirapan na daw sa buhay nila. Paniwala ka naman sa mga sinasabi niya. Halata namang babae yan. Parang ginagawa naman tayong tanga eh. Di ba lahat naman ng hiwalayan ng magkarelasyon, ang pinakapunot dulo niyan, pag hindi nang lalalaki si bisis o nang lalalaki yung girlfriend, nang bababae yung boyfriend. Abang-abang na lang tayo sa mga opinion ng mga ibang vlogger, kung especially itong si Christian Albert Gasa patungkol dito mga kaplastik. So hanggang dito na lang muna ang aking opinion, at abang-abang na lang tayo sa mga susunod nilang sinungalingan na pilit nilang pinaglalaban na walang kinalaman yung kabit niyang si Karen, di ba? At hanggang dito na lang ang mga ating opinion. This is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambit commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.